All of us have crosses naman. And para sa akin, nasa sa'yo yun kung paano mo titignan yung cross na yun, di ba? So sa akin yung pinakamabigat, yun yung nasaktan ko si Lord ng alam ko alam ko mali. Pero mas pinipili ko yung sarili, pinipili ko yung pride, pinipili ko yung kung saan yung komportable. Para sa akin yun yung pinakamabigat na cross na binigay ko sa kanya na dapat kaming dalawa yung nagbubuhat ng cross na yun. And that cross is that I committed mortal sin. I committed adultery. I knew it from the start, but then I neglect many times. So, sa akin yun yung pinaka mabigat na cross na talagang sabi nga nila pagka binigyan ka ng cross, dapat binubuhat mo yun. Pero sa akin, inignore ko yun many times. So, yun yung cross na sa tingin ko yung pinaka mabigat na talagang nangyari sa buhay ko. Actually, lagi naman siyang nandyan 24/7. Present siya. Ako lang yun talagang humiwalay. Hindi ko nararamdaman ko pero hindi ko pinapansin kasi mas pinili ko yung sarili ko eh. Pinili ko yung saya, pinili ko yung pagiging selfish, yung kailangan ako maligaya, ako lang ang masaya. So hindi ko, pero alam ko every time na nagsaserve ako, andun talaga yung yung conscience mo na talagang pababalikin ka niya. So alam ko present siya every day. Yeah. Oo. Siguro yan yung hindi nawala sa akin kasi sa pagsaserve ko sa malaking bagay talaga yung may community, yung meron kang pinagsaservisan, yung meron kang inilalaang oras kahit na sabihin pa na sandali lang yung 1 oras o higit pa 1 o 2. Hindi ka mawawala kasi talagang ituturo ka niya, palapit sa kanya. So sa akin yun yung learning ko. Tinulungan ako ng Diyos na magpatuloy na habang lumalapit ako, habang nagiging active ako sa community, sa EDSA Shrine, nandun yung laging kumakatok siya na magbago ka na. And then yung family ko, andyan lang naman siya, lagi nakasupport. Wala kang maririnig sa kanila kasi even though ganun yung nangyari sa akin, ganun yung ginawa ko, talagang nandun yung pagmamahal nila sa akin. Masasabi ko na yung family ko naman hindi sila more on pagsasalita or nagsasabi ng I love you. But then, lagi kong nararamdaman na mahal nila ako kasi they care for me. Lagi nilang iniisip yung kalagayan ko. So, at yung kapag may nararamdaman akong hindi maganda, lagi silang nandun para magsabing, okay lang yan. Kaya mo yan. So, hindi ka pababayaan ni Lord. So, yun. Sa akin talagang
pinakamagandang instrumento ng Panginoon yung napunta ako sa Ezra Shrine kasi hindi naman talaga sa umpisa bago ka na eh. Hindi naman laging pag nandyan ka, mabuti ka na, mabait ka na, hindi. Talagang ilalagay ka niya sa isang stages ng pananampalataya mo na talagang kapag lumapit ka, habang lumalapit ka, maging nandun man yung temptation, talagang nandyan siya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Mas lalo niyang hahawakan yung kamay mo and mas lalo niyang i-enlighten yung isip mo na talagang nandun yung unconditional love niya para sa'yo. Sa kanilang mga nanonood at or nakikinig, talagang ang pagsubok naman nandyan yan eh. Hindi pwedeng isang pitik lang, okay ka na. Hindi pwedeng isang dasal lang, akala mo ayos na. Talagang araw, buwan, taon, talagang nandun yung kailangan magpursigi ka din na talagang asamin mo na you really want to be with God, hindi lang sa salita eh, dapat in action, and andun yung pananampalataya mo, and andun din yung yung akayin mo din yung mga pamilya mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, na talagang maging isa kang ehemplo na kaya pala. Katulad ko na talagang grabing pinagdaanan ko. And mahirap para sa mga katulad ko na naging adulterer. Mahirap talaga kasi marami ako nakikita na katulad ko talagang sa umpisa hindi natin sila kailangang husgahan. Kasi talagang mahirap umalis sa kalagayang ganun. Kailangan mo talaga ng matibay na pananampalataya at pagdarasal na talaga para maiahon ka ni Lord doon. At kailangan nandun yung tibay na loob mo at paniniwala mo sa Kanya na talaga aalisin ka niya doon sa kadiliman na yun. So yun.